Deuteronomio chapter 12 verse 1 up to 32. Ito ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inyong isasagawa sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tunay na gigibain ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa lilim ng bawat punong kahoy na sariwa, at iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala at susunugin ang kanilang mga asira sa apoy, at inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid. Bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paruroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga ahain at ang inyong mga kaikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga kabakahan at sa inyong mga kawan. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y magagalak sa lahat ng kalakyan ng inyong kamay. Kayo at ang inyong mga sangbahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon mong Diyos. Huwag ninyong gagawin ang ayon sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, nang magalingin ng bawat isa sa kanyang paningin, sapagkat hindi pa kayo nakararating sa kapahingaan at samana na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos. Datapwat pagtawid ninyo ng Hordan at pagtahan sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, at pagkabigayin niya sa inyo ng kapahingaan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot, na anupat kayo'y tumahang tiwasay. Ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking inuutos sa inyo, ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang lahat ng inyong piling panata na inyong pinapanata sa Panginoon. At kayo'y magagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, kayo, ang inyong mga anak na lalaki at babae, at ang inyong mga aliping lalaki at babae, at ang Levita na nasa loob ng inyong mga pintuang daan, sapagkat siya'y walang bahagi na mana na kasama ninyo. Mag-ingat ka na huwag mong ihandog ang inyong handog na susunugin sa alinmang dakong inyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi, ay doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin, at doon mo gagawin ang lahat na aking inuutos sa iyo. Gayon may makapapatay ka at makakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos sa kanyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon, gaya ng maliliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakainin ang dugo, iyong ibubuhok sa lupa na parang tubig. Hindi mo makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan na ay kasampung bahagi ng iyong trigo o ng iyong alak o ng iyong langis o ng mga panganay sa iyong bakahan o sa iyong kawan, ni anuman sa iyong mga panata na iyong ipinanata, ni ang iyong mga kusang handog, ni ang handog
na itataas ng iyong kamay, kundi iyong kakainin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos, kakanin mo at ng iyong anak na lalaki at babae at ng iyong aliping lalaki at babae na nanglilibita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan at kagalakan mo sa harap ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng kalagyan ng iyong kamay. Ingatan mong huwag mong pabayaan ang Levita samantalang nabubuhay ka sa iyong lupain. Pagkapalalakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, at iyong sasabihin, ako'y kakain ng karni, sapagkat nasa mong kumain ng karni, ay makakain ka ng karni ayon sa buong nasa mo. Kung ang dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan ay totoong malayo sa iyo, ay papatay ka nga sa iyong bakahan at sa iyong kawan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gaya ng inuutos ko sa iyo, at makakain ka sa loob ng inyong mga pintuang daan ayon sa buong nasa mo. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin, ang marumi at ang malinis ay kapwang makakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakanin yaon, iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig. Huwag mong kakanin yaon upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, kung iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang iyo lamang mga itinalagang bagay na tinangkilik mo at ang iyong mga panata, ang iyong dadalhin at yayaon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon. At iyong ihandog ang iyong mga handog na susunugin, ang laman at ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos, at ang dugo ng iyong mga hain ay ibubuhos sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos, at iyong kakanin ang karne. Iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo, upang magpakailanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Pagka naihiwalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo ang mga bansa na iyong pinapasok upang ariin, at iyong halinhan sila at nakatahan ka sa kanilang lupain, ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo, at huwag kang mangusisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dagdagan ni babawasan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless you all. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.